Kinwestiyon ni dating Congressman Mike Defensor ang pamantayan ng pagpapatupad ng batas kaugnay sa mga donasyong ibinibigay para sa eleksyon. Dapat anyang imbestigahan at kasuhan si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtanggap ng mga donasyon kapalit umano ng posisyon sa gobyerno. Ang sagot po dyan ng Palasyo sa pagtutok ni JP Soriano. Kung kami ay kakasuhan, dapat unang kasuhan si Bongbong Marcos. Kasi yung sa kanya malinaw. Pagbigay ng pera, may kapalit na posisyon. Kami wala. Sa tingin ni dating Congressman Mike Defensor, dapat ding imbestigahan ang mga natanggap na donasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kampanya noong eleksyon 2022. Sinabi yan ni Defensor sa panayam ng GMA News matapos siyang kasuhan ng ombudsman ng plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 dahil sa pag-donate umano niya at ng dalawang iba pa na aabot sa 75 million pesos kay nooy Congressman Rodante Marcoleta nang tumakbo siya sa pagkasenador. Sabi ni Defensor, ang mga donasyon sa Pangulo may kapalit aniyang posisyon. Kasi sa kanya, 247, ang nag-donate dyan si Anton Lagdameo. Yung 30 million, kung di ako nagkakamali, dinonate naman ni Secretary Laurel, Francis Chu Laurel. At yung 30 million, dinonate naman ni Mel Robles. Itong tatlong to appointed. Yung isa, Special Assistant to the President. Yung isa, Secretary of Agriculture. Yung isa, naging General Manager ng PCSO. Bakit yung mga yun may mga kapalit? In-appoint sa posisyon. Kami nga wala eh. Sa Facebook post ni Defensor, iginiit niya na hindi maaaring magkaibang pamantayan ng pagpapatupad ng batas sa mga kalaban at kaalyansa sa politika. Sabi ng Palasyo, hindi tulad ni Marcoleta, idineklara ng Pangulo ang mga natanggap na donasyon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Dati nang inamin ni Marcoleta na wala sa SALN at SOSE niya ang mga donasyon mula kina Defensor. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kompleto ang pag-report sa SOSE. Sa SOSE ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022, nakadeklarang nagbigay ng 30 milyong piso si PCSO General Manager Melquiades Robles. Habang mahigit 247 million pesos naman ang ibinigay ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Sa SOSE ng Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Pangulong Marcos, nakatala ang 30 milyong pisong donasyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sabi pa ng Palasyo, magkaibang sitwasyon at hindi dapat ikumpara ang mga donasyong tinanggap ng Pangulo at ni Marcoleta. Naisip po ba niya na at the time nang tumakbo ang Pangulong Marcos Jr., siya ay pribado, private citizen. Iba naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that time, siya ay congressman. Wala pang pahayag ang Palasyo sa alegasyon ni Defensor na may kapalit aniyang posisyon ang donasyon ng tatlo. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Lagdameo, Robles at Chu Laurel. Sinusubukan pa naming hingan ng pahayag ang ombudsman kaugnay nito. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, yan po ay ulat ni Bea Pinlac.